Ayun, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na yung pangalawang swing ko at pangalawang linggo ngayon dito sa bagong site ko dito sa Western Australia. At meron lang akong i-content ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo yung paano nga ba yung itsura or sistema namin during service. Kasi usually yung mga vlog ko ay yung nagpe-prep lang ako, nagluluto. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano kami o anong kalagayan namin during service, lalo na dito sa bagong site ko ay libo-libo na yung pinapakain namin. So tara, check nyo. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano pa talaga ang buhay during service sa Paipo Kitchen. Ano yung mga pinagkaiba niya sa normal na restaurant service, ano yung mga unique dito, at bakit maraming chef ang gustong pumasok sa ganitong industry. Sa restaurant kasi, kadalasan ang service nakapokus sa customer experience. Fine dining man yan, pub, cafe o casual restaurant. Importante yung plating, timing, presentation at direct interaction sa customer. Kailangan mabilis ka pero precise. Minsan isang maling luto lang ng steak o late na order, pwede nang magreklamo ang customer. Kaya mataas ang pressure sa restaurant service. Dito sa Mines, ibang mundo talaga. Hindi kami nagsiservice para sa iilang table lang. Hindi rin ito tulad ng normal restaurant na reservation basis or walk-ins. Dito, libu-libong tao ang pinapakain araw-araw. Mga minero, operators, tradies, staff, lahat yan kailangan kumain bago o pagkatapos ng trabaho nila. Halimbawa dito sa bago kong site, sobrang laki ng operation dito kumpara dun sa dati kong site sa Queensland. During service, hindi pwedeng mabagal kasi once dumating ang rush ng mga minero, tuloy-tuloy na yan. At ang pinaka-unique dito, halos parang military operation ang sistema. Organized, fast-paced, at kailangan teamwork talaga. Malaking responsibility din bilang chef na mabigyan sila ng maayos at masarap na pagkain. Isa sa pinaka-unique dito sa Paipo Kitchen ay yung oras ng service. Sa normal na restaurant, may breakfast, lunch at dinner service. Pero dito sa Paipo site, walang lunch service. Ang meron kami ay breakfast at dinner. Ang breakfast service dito nagsisimula ng 3:30 ng madaling araw hanggang 8 a.m. Oo, tama yung naririnig nyo. Alas 3:30 pa lang ng umaga, nagsaservice na kami. Habang karamihan tulog pa, kami nagsisimula na magluto. At ang dinner naman, 3:30 p.m. hanggang 8 p.m. Pero kahit walang lunch service, hindi ibig sabihin walang pagkain sa tanghali. Meron ditong tinatawag na crib. Isa ito sa mga pinaka-importanting parte ng Paipo Catering. Dito, kumukuha ng lunch packs o cold foods ang mga minero bago sila pumasok sa trabaho. At hindi lang basta sandwich ang crib ha. Maraming pagpipilian. May salads, wraps, sandwiches, fruits, desserts, minsan hot selection din, depende sa site. Kailangan organized, laging puno kasi daan-daan o minsan libong tao rin ang kumukuha. Sa dati ko na site sa Queensland, kadalasan mag-isa lang ako sa linya during service. Minsan dalawa kaming chef kapag medyo busy, kaya sanay ako na halos lahat ginagawa ko mag-isa. Pero dito sa Cloudbreak, ang bago kong site, ibang setup. During service, usually nasa 4 hanggang 5 chef kami sa linya. May kanya-kanyang section. May fryer, may buffet, may cook to order, may nagre-refill. Mas organized ang operation dahil sobrang laki ng volume. At sa totoo lang, malaking adjustment din sa akin yun nung una. Kasi galing ako sa setup na kailangan independent ka palagi. Dito, importante rin yung communication at coordination. Kasi kapag may isang bumagal o nagkamali, maaapektuhan buong flow ng service. Sa Paipo, kahit buffet style ang service namin, meron pa rin kaming live station kung saan pwedeng mamili ang mga minero kung steak ba, chicken o fish ang gusto nila. Kung minsan nga, ino-order nila lahat. Para kang nasa restaurant setup pero nasa loob ka ng mining village. At dito mo rin mararamdaman na hindi lang basta mass production ang Paipo Catering. Kahit libo yung customer, gusto pa rin namin maramdaman nila na may quality at may effort yung pagkain. Kasi isipin mo, malayo sila sa pamilya nila. Kaya minsan, yung pagkain na lang talaga yung isa sa mga bagay na nilolook forward nila araw-araw. Isa pa sa maganda dito sa Paipo, sobrang dami mong matututunan. Hindi ka lang basta magluluto. Matututo ka ng bulk cooking, time management, teamwork, food safety, at pressure handling. Kailangan mabilis ka pero consistent pa rin ang quality. Kasi sa restaurant, kapag naubusan ka ng isang dish, pwede mo minsan i-86, pero dito sa Paipo, hindi pwede yung basta ka mauubusan. Kailangan prepared ka lagi. At malaking advantage din talaga yung stability.
Compared sa ibang hospitality jobs, maganda ang kita sa Paipo. Libre pa kadalasan accommodation at pagkain habang nasa site ka. Kaya malaking tulong talaga lalo na sa mga gustong mag-ipon o tumulong sa pamilya. At dahil naka-roster setup kami, meron din work-life balance kahit papano. Halimbawa, 2 weeks kami nagtatrabaho tapos may 1 week day off ka rin after swing. Kaya maraming chef ang lumilipat talaga sa Paipo industry. Pero syempre, hindi rin ito madali. Malayo ka sa pamilya. Minsan, pagod ka physically at mentally. Gigising ka ng sobrang aga. Minsan, madaling araw pa lang nagtatrabaho ka na. At dahil remote area ang site, limited din minsan ang mga bagay na pwede mong gawin. Pero alam mo, dito ko rin mas nakita yung growth ko bilang chef. Kasi dati, iniisip ko lang kung paano makasurvive sa service. Ngayon, iniisip ko na kung paano maging mas efficient, paano mag-lead ng team, paano mag-improve araw-araw. At nakakatawang isipin na dati pangarap ko lang makapasok sa ganitong industry. Ngayon, nandito na ako mismo. Kaya para sa mga nagbabalak pumasok sa Paipo bilang chef, hindi ito para sa lahat. Pero, kung gusto mo ng challenge, growth, magandang income at unique na experience, sobrang worth it niyang subukan. At para sa mga nagtatanong kung ano ba talaga ang buhay sa chef sa Paipo, ito yon. Maagang gising, mahabang service, malaking operation, teamwork, pressure, pero kasabay nun, malaking opportunity rin. At sa bawat service dito sa kusina, hindi lang pagkain ang siniserve namin, kundi effort, disiplina at dedication para sa libu-libong taong nagtatrabaho rin ng mabigat araw-araw. From restaurants hanggang Paipo kitchens, ibang mundo, ibang laban, pero pareho pa rin ang goal, magbigay ng masarap at maayos na pagkain, kahit gaano pa kabisi ang service. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing hindi hadlang ang hirap, pagod o maliit na simula para maabot ang mas malaking pangarap. Patuloy lang tayong magsikap, matuto at lumaban sa buhay. Dahil balang araw, yung dating pangarap mo lang, magiging realidad mo na rin. Ingat palagi at hanggang sa susunod na kwentuhan. Paalam! Kusinerong Mayor ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Di ko masaya kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.